Hello mga ka-whiteboard. Ang pag-aaral naman natin ngayon ay tungkol sa derivatives of trigonometric function. So, unahin nating alamin ang derivative ng sine. So, ano nga ba ang derivative of sine u with respect to x? So, ang sagot dyan, cosine u du. So, paano gagawin natin? So, lahat ng kasama ni sine ay u. Gagawin natin siyang u. Then, dito sa part na to, kokopihin lang natin si cosine. At kokopihin natin si u. Kung ano yung u dito, kokopihin lang natin. Then, tsaka lang natin i-derive si u. Ganun lang siya kasimple. Si u lang ang kailangan natin i-derive. So, for example, dito, number 1, y is equal to sine 7x squared. So, para dito, itong kasama ng sine, which is 7x squared, siya ang u. So, ibig sabihin, ito lang yung i-derive natin mamaya. So, para sagutan yan, so ano ba derivative ng y? Y prime equals, so derivative ng sine, 7x squared. So, sundin lang natin itong formula. So, cosine, ilagay natin, cosine, then u, anong u natin? 7x squared, and ano daw ang derivative ng du? So, ang derivative ng du, so derivative ng 7x squared ay, so times, so ito ay nakamultiply ito, times 14x. So, isimplify natin, y prime is equal to, so itong 14x ay dito siya mapupunta sa unahan. 14x cosine 7x squared. So, hindi natin i-multiply si 14x kay 7x squared kasi ito ay angle to. So, ilalagay natin siya sa unahan ng nitong cosine nito. Okay. So, itry naman natin itong number 2. So, y is equal to 2 sine the quantity 3x squared plus 4x. So, para dito, ang ating u ay itong buong term na to. So, ito ang ating u. So, gamitin lang natin ito sa pagdiderive. So, una, anong derivative ng y? Y prime. Then, since constant to, kopyahin lang natin. And, itong sine, sabi dito, magiging cosine siya. Cosine. Then, yung u, kopyahin lang natin. Then, multiply natin yung derivative ng u. So, ano bang derivative nito? So, ang derivative nito ay 6x plus 4. Then, i-rearrange na lang natin. So, y prime is equal to 2 times 6x plus 4 cosine 3x squared plus 4x. Or, kung gusto nyo, pagsamahin pa natin to. Pwede pa natin pagsamahin yan. So, magiging 12x plus 8 cosine quantity 3x squared plus 4x. So, ganitong kadali lang mag-derive ng sine. Hello mga ka-whiteboard. So, ituloy natin ang pag-aaral sa derivatives of trigonometric function. So, para dito sa video na to, aralin natin ang derivative ng cosine u with respect to x. So, paano natin makukuha yung derivative ng cosine? So, ang sagot ay ito lang. So, negative sine u du. So, tandaan natin laging negative. Then, sine, kokopyahin lang natin. Tapos, u. So, kung ano yung u dito, yun din ang u dito. So, same lang, kokopyahin lang natin. Then, i-derive lang natin yung u. So, ganun lang siya kasimple. So, itry natin dito sa example number 1. So, meron tayong y is equal to cosine x squared plus 1. So, para dito sa example na to, ito ang kanyang u, x squared plus 1. So, nasatisfy na natin yung condition na cosine u. Then, pwede na natin siya i-derive. So, derivative ng y is y prime. Then, negative daw, negative
Then, sine, kopyahin natin. Tapos, u. Anong u natin? X squared plus 1. Then, times derivative ng u. So, ano ba derivative nito? Derivative ng x squared plus 1 ay 2x plus 0 or 2x na lang. Then, i-rearrange na lang natin yung equation. So, y prime is equal to negative 2x sine x squared plus 1. So, ganito lang kasimple yung pagdiderive. So, itry naman natin dito sa second example. So, meron tayong y is equal to cosine x cubed plus 1 all over x squared. So, para dito, anong ating u? Itong buong ito. Lahat nakasama ni cosine. Dito ay u. So, yung kanyang angle, yun yung u. So, pwede na natin siyang i-derive. So, ang derivative ng y is y prime equals, so, negative sine. Then, anong u natin? X cubed plus 1 all over x squared times, anong derivative ng u natin? So, para sa ating u, meron tayong fraction. At ang derivative ng fraction ay meron tayong u over v, which is equal to v du minus u dv all over v squared. So, ito yung derivative nito. So, kaya kailangan natin i-derive tong fraction na to gamit tong rule na to. So, itong ating u, itong ating v. So, sabi, v, derivative ng u. Anong derivative nito? So, meron tayong 3x squared plus 0. So, hindi ko na isusulat yung 0. Minus u, meron tayong x cubed plus 1 times dv. Anong derivative ng v? Ng x squared? 2x all over, square natin to, x to the 4th. So, pwede na natin siyang i-simplify. So, y prime is equal to negative sine x cubed plus 1 all over x squared times, so, simplify natin to. So, meron tayo dito 3x to the 4th minus, meron tayong 2x to the 4th at minus 2x all over x to the 4th. So, pwede pa natin itong i-simplify. So, sa pagsisimplify nito, dito ko na siya isusulat. So, meron tayong negative. So, magma-minus to. So, meron tayong x to the 4th minus 2x all over x to the 4th sine x cubed plus 1 all over x squared. And pwede pa natin ito i-simplify kasi may makakancel pa tayo isang x. So, para dito, ang ating final answer, y prime is equal to, so cancelin natin yung tig-isang x dito. So, meron tayong negative x cubed minus 2 all over x cubed. So, ito ay naka-quantity. Then, sine x cubed plus 1 all over x squared. So, hindi na kasya, pero sulat na lang natin to dito. So, ganun lang kasimple mag-derive ng cosine. Hello mga ka-whiteboard. So, ituloy natin yung pagde-derive ng trigonometric functions. So, para dito, so, i-derive natin ng tangent. So, ano nga ba ang derivative of tangent u with respect to x? So, ang derivative lang niya is secant squared u du. So, bali si tangent, magiging secant squared, yung u, kokopyahin lang natin, and tsaka natin i-derive yung u. So, try natin itong example na to. So, meron tayong y is equal to tangent 2x to the 4th plus 1 times 4x cubed plus 2x squared plus 1. So, para sa example
na ito, so ang u ay lahat ng kasama ni tangent. So, at alin yun? So, etong buong ito ang u. So, etong buong ito ang u. Itong buong ito. Then, pwede na natin siya i-derive kasi nasatisfy na natin yung condition na dapat tangent u ang ating i-derive. So, derivative ng y is y prime. Then, yung tangent ay magiging secant squared. Then, u, anong ating u? 2x to the fourth plus 1 times 4x cubed plus 2x squared plus 1 times anong derivative ng u. So, kukunin natin yung derivative nito. At para sa derivative nito, meron tayong dalawang term. So, ano nga ba ang derivative ng dalawang term? So, di ba ang derivative ng dalawang term, meron tayong u at v. At ang derivative ng uv, so, dito ko susulat. So, derivative ng uv is equal to u dv plus v du. So, ganun natin siya i-derive, no? So, hindi to kasama dito. So, isinulat ko lang yung derivation. So, i-derive natin to. So, sabi ang pag-derive daw nito ay u. So, etong u niyan, etong v. So, u is 2x to the fourth plus 1. Then, derivative ng v. Anong derivative nito? So, meron tayong 12x squared plus 4x plus 0. Kasi constant to. Derivative of a constant is 0. Plus v, ito, 4x cubed plus 2x squared plus 1. Derivative naman ng u. So, anong derivative nito? So, meron tayong 8x cubed plus 0. Kasi constant to. Then, i-rewrite ko lang. So, dapat yung derivative na to, yung sagot dito sa derivative ng u ay ilalagay natin siya sa unahan nitong second. So, ang sagot natin is y prime is equal to ito. So, pwedeng hindi na natin to i-simplify eh. So, pero depende sa hinihingi sa inyo kung kailangan nyo i-simplify. Pero, para sa case natin, wag na natin siyang i-simplify muna. So, sinusulat ko tong derivative ng u. (8x cubed). Then, ang kasunod nito is yung second pa. Secant squared 2x to the fourth plus 1 4x cubed plus 2x squared plus 1. So, ang derivative nito ay itong buong ito. So, itong buong ito ang kanyang derivative. Yan. Yung buong yan ang kanyang derivative. So, itry naman natin tong number 2. So, meron tayong y is equal to tangent cube 2x. So, paano natin sasagutan yung ganito? Dito, base sa general equation niya, general formula, so, kailangan is tan nyo lang. So, kailangan yung tangent ay nasa first power. So, paano to? Nasa third power to. So, tandaan natin, pwede natin siyang i-rewrite na ganito. So, y is equal to tangent 2x quantity cube. So, ito is equal to dito. So, dahil dyan, nasatisfy na natin to. Pero, hindi natin siya basta pwedeng i-derive na to. Kasi, meron tayong power. So, kaya, gagamitin muna natin yung ating power rule. So, ano nga ba ang ating power rule? So, di ba ang ating general power rule? So, meron tayong derivative ng u raised to n is equal to nu
raised to n minus 1. Then, tsaka pa lang natin kukunin yung derivative na. So, multiply do sa derivative ng u. So, at sa case natin na to, so, itong ating u, itong buong tangent 2x para sa general rule, at ang ating n is yung 3. Para sa general rule yan. So, dito sa pagdiderive ng ganito, so, kailangan muna nating i-derive siya by general power rule. Then, tsaka pa lang natin magagamit to. Kasi sabi dito, kailangan raised to 1 yung pagdiderive. Dahil raised to 3 to, ginawa muna natin siyang ganito. At kailangan muna natin siyang i-derive by general power rule. So, by general power rule, so pag i-derive natin to, so y prime is equal to, so general power rule, so copy natin, 3, then, anong ating u? So, tan 2x. And, n minus 1, so ito ay magiging 2 na lang. Times, tsaka hinihingi yung derivative ng u. Ang u natin ay tan 2x, which is, pwede na natin itong gamitin. So, ano nga ba ulit ang derivative ng tangent? So, kailangan natin makuha ang derivative ng tangent 2x. So, derivative ng tangent 2x ay secant squared u. So, ano ang ating u dito? So, dahil dito may panibago tayong u. So, ito ang ating u. Para dito, ang ating u ay yung 2x. Then, i-derive naman natin ng u. So, anong derivative nito? 2x, derivative niya ay 2. So, kaya pag nire-write natin, ito ay 6 tangent 2x quantity squared times secant squared 2x. Or kung gusto nyo, pwedeng ganito. 6 tangent squared 2x times secant squared 2x. So, ganito lang yung pagdiderive ng tangent. Hello mga ka-whiteboard. So, ituloy natin yung pagdiderive ng trigonometric function. So, para dito, ang pinaka-last ay yung ating cosecant. So, ano ba ang derivative of cosecant u with respect to x? So, ang sagot dyan is negative cosecant u, cotangent u, times derivative of u. So, paano gagawin natin? So, susulat natin yung negative, susulat natin yung cosecant, kokopyahin si u, itong u na to, susulat natin yung cotangent, kokopyahin si u, itong u na to, and i-derive natin yung u, itong u na to. So, i-derive natin. So, ganun lang yan. So, para sa example number 1, meron tayo na y is equal to cosecant 3x squared plus 2x plus 1. So, ano bang u natin? So, itong buong to ang ating u. So, cosecant u, so ito yun. So, pwede na natin siyang i-derive kasi nasatisfy natin na dapat 1 lang yung exponent ng cosecant. So, derivative nito is y prime is equal to negative cosecant, kopyahin natin, anong ating u? 3x squared plus 2x plus 1. Then, cotangent, kopyahin lang, u natin, 3x squared plus 2x plus 1 times, anong derivative ng u natin? So, ano ba ang derivative nito? Meron tayong 6x plus 2 plus 0. So, huwag na natin sulat yung 0. So, eto na yung answer natin. Simplify na lang natin. Dalhin natin to sa pinakaharap. Kaya meron tayong negative 6x plus 2 times cosecant 3x squared plus 2x plus 1 cotangent
3x squared plus 2x plus 1. So, ito na yung ating final answer. So, etong buong ito, ang ating final answer dito. So, itry naman natin tong example number 2. So, meron tayong y is equal to cosecant cube 3x cube. So, hindi natin siya basta pwedeng gamitan nito. Kasi, sabi dito, 1 lang yung power niya. At dito, meron tayong 3. So, paano gagawin natin dito? So, kailangan ma-satisfy muna natin yon para magamit natin tong formula na to. So, para dito, i-rewrite natin to. So, y is equal to cosecant 3x cube quantity cube. So, same lang ito. So, pwede na natin siya i-derive. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-diretso dito. Kasi, meron tayong exponent. So, at dahil meron tayong exponent, naka-general power rule tayo. So, meron tayong d is equal to u raised to n is equal to, so derivative niyan is n, u, n minus 1, derivative of u. Kasi mapapansin natin na itong formula na to, itong equation na to, is the same nitong general equation na to. So, itong ating u, itong buong to, cosecant 3x cube, and ito naman ang ating n, 3. So, pwede na natin siyang i-derive by general power rule muna. So, y prime is equal to 3, kasi n, u, copy natin yung u, cosecant 3x cube, then, n minus 1. So, 3 minus 1, 2. Times derivative of u. So, ano ba yung u na sinasabi dito? So, ito yan. Itong u na to. At ang derivative ng cosecant 3x cube ay ito. So, meron tayong negative cosecant u, which is 3x cube, cotangent u, 3x cube ulit, times derivative ng u. So, anong u naman ang pinapaderive sa atin? Yung kasama ni cosecant, which is 3x cube. So, derivative nun is 9x squared. So, pwede na natin siya simplify. So, y prime is equal to, so meron tayong 3, meron tayong negative 1, at meron tayong 9x squared. So, magiging negative 27x squared. Then, meron tayong cosecant dito na naka-square, at cosecant din dito na raised to the power of 1. And pareho naman na 3x cubed to. So, pwede natin silang pagsamahin. Kaya magkakaroon tayo ng cosecant. Pwede natin dito ilagay 3. Then, 3x cubed. Then, meron tayong cotangent 3x cubed. So, ito ang ating final answer. So, ganito lang mag-derive ng cosecant. Hello mga ka-whiteboard. So, ang ating i-derive naman ngayon na trigonometric function ay secant u with respect to x. So, ano ba ang derivative ng secant u with respect to x? So, ito ay equal siya sa secant u tangent u du. So, paano natin gagamitin tong equation na to? So, alamin lang natin yung u na kasama ni secant. Then, kokopyahin lang natin. Sulat si secant, kopyahin ng u, sulat si tangent, kopyahin ng u, and i-multiply natin siya sa derivative ng u, sa derivative nitong u na to. So, example, number 1. Meron tayong y is equal to secant x squared plus 1. So, anong ating u dito? So, yun yung kasama ni secant, which is ito. Itong buong to, x squared plus 1. Yun yung ating u. So, pwede na natin siya i-derive. So, derivative ng nito is y prime is equal to secant u. So, anong ating u?
x squared plus 1. Tangent u, so sulat lang natin, tangent u, x squared plus 1 yung ating u. And multiply natin sa derivative ng u. Anong derivative ng u? Nitong x squared plus 1. So derivative nito is 2x plus 0. So hindi ko na isusulat yung 0. Or gusto nyo, sulat natin. So 2x plus 0. So isimplify na lang natin. So y prime is equal to yung 2x, ilagay natin sa unahan. So, hindi natin siya imumultiply sa mga angle, So, siya ay nasa unahan. Then, second, x squared plus 1. Tangent, x squared plus 1. So, ganito yung pagdiderive ng second. So, itry naman natin itong number 2. So, meron tayong y is equal to second squared x squared. Paano natin siya i-derive? Ang kailangan natin is second lang. At meron tayong second squared. So, tandaan natin, pwede natin itong isulat na ganito. So, y is equal to second x squared quantity squared. So, equivalent lang silang dalawa. At dyan, pwede na natin itong ma-derive using this formula. Kaya lang, pagdating dito, hindi natin siya agad basta-basta ma-derive gamit to. Kasi meron tayong exponent sa labas at papasok dun yung ating general power rule, which is derivative of u raised to n is equal to nu and minus 1 times derivative of u. So, ganito yung unang mangyayari dyan. Kasi makikita natin itong formula na to ay nandito siya na katulad siya nitong general equation na to. U raised to n. So, ito ang ating u. At ito naman ang ating n na 2. So, i-derive na natin. So, derivative ng y is y prime is equal to second x squared quantity squared. So, gagamitin natin itong general power rule. So, n, copy natin yung 2, times copy natin yung u, which is second x squared. Then, n minus 1, 2 minus 1 is 1, so hindi ko na isusulat, times derivative ng u. So, ano bang u ang hinahanap dito? Ito, which is ito yung u natin. Derivative daw ng second x squared. So, paano natin i-derive ang second x squared? Gamit to. At ang derivative ng second x squared ay second u, which is x squared. Then, tangent u, which is x squared din. Then, times derivative ng u. So, ano naman derivative ng u ang hinihingi dito? Yung kasama ni second, which is x squared. At ang derivative ng x squared is 2x. So, isimplify natin. Y prime is equal to 4x times. So, ito, meron tayong second x squared. So, pwede natin siya pagsamahin. Second squared x squared tangent x squared. So, ito na yung ating final answer. So, ganito lang mag-derive ng second. Hello mga ka-whiteboard. So, ituloy natin ang pagdiderive ng mga trigonometric function. So, para sa topic natin ngayon, so, derivative of cotangent u with respect to x. So, ang derivative nito is negative cosecant squared u, then times derivative ng u. So, ganun lang. So, mayroon tayong negative. So, yung cotangent magiging cosecant squared. Then, kokopyahin lang natin yung u and imumultiply lang natin sa derivative ng u. So, para sa example number 1, meron tayong y is equal to 4 cotangent 3 minus 2x. So, ang ating u dito ay ito.
So, 3 minus 2x. So, ito ang ating u. So, pwede na natin siyang i-derive kasi cotangent to, raised to first power, raised to first power. So, pwede na natin siya i-derive. So, ang derivative nito, so y prime is equal to, so 4, kopyahin lang natin kasi constant siya. Then, yung cotangent magiging negative. So, dito ko na isulat yung negative. So, negative 4 cos secant squared. Then, u, ang ating u ay 3 minus 2x times, so ano ba derivative ng u natin? So, meron tayong 0 minus, sulat natin 0 minus derivative ng 2x is 2. So, pag sinulat natin, so ito ay negative 2. So, y prime is equal to negative 4 cosecant squared 3 minus 2x times negative 2. So, itong negative 2 na to, sasama natin siya dito. So, kaya magkakaroon tayo ng y prime is equal to, so negative 4 tsaka negative 2, so meron tayong positive 8. Cosecant squared 3 minus 2x. So, ito na yung ating sagot. So, itry naman natin itong example number 2. So, meron tayong y is equal to cotangent squared for x squared. So, paano natin ito i-derive? Kailangan natin ay cotangent lang at nandito ay cotangent squared. So, tandaan natin, pwede natin itong i-rewrite na ganito. Y is equal to cotangent 4x squared quantity squared. Same lang yan. So, dahil dyan, pwede na natin itong i-derive using ito. Kaya lang, meron tayong exponent. So, mag-a-apply muna yung ating general power rule. So, kailangan i-derive muna natin ito by general power rule. At sa general power rule natin, sulat natin yung formula. So, derivative daw ng u raised to n with respect to x is equal to nu n minus 1 times du. So, para dito, itong ating u at itong ating n. So, kailangan unahin natin yung general power rule. Kasi, nasa labas yung exponent eh. So, kaya, ang derivative nito is y prime is equal to 2 times u, kopya natin ng u, ang ating u ay cotangent 4x squared times n minus 1, so 1 na lang to, hindi ko na isusulat, raised to 1, times, sabi dito, derivative ng u. At ano nga ba ang u natin dito para sa equation na to? So, itong ating u. At itong yun natin na cotangent 4x squared ay ito yan. Kaya, pwede na natin siyang i-derive using itong cotangent na to. So, times negative cosecant squared. Anong ating u? Para sa cotangent, yung kasama niya is 4x squared. Times derivative pa ng u. So, huwag kayong malilito na maraming u. Paunti lang, pero paunti ng paunti yung yun natin at palit siya ng paliit, no? So, from naging cotangent 4x squared, no? Then, ito yung dinerive natin hanggang sa, ang bago nating u ay 4x squared. So, at ang derivative ng u, itong derivative ng u na to ay ito, yung u nito, kailangan natin i-derive. So, derivative ng 4x squared ay 8x. So, simplify na natin. So, y prime is equal to negative. So, kunin ko yung negative. Then, 2 and 8x. So, 16x times cotangent 4x squared times cosecant squared 4x. So, ganito lang yung pagdiderive ng cotangent.